So we're here and right in time na nagsimula na ang panahon ng Kwaresma. So Father, sa panahon ng Kwaresma, ang mas naaalala ng tao, prayer and confession, reconciliation. Pero there's a third aspect, alam ko, on the season of Lent is yung pag-aalala sa kapwa-tao. Now, maybe we could discuss, kahit hindi naman ako mayaman, pero part of our transformation in preparation for Easter is to remember our fellow men, yung mga nangangailangan. And I think, if I'm not mistaken, itong mga work for others or tinatawag na corporal works of mercy, Yes. ay nasabi ni Jesus sa verse nung whatsoever you do. So baka yun ang dapat nating talakayin na hindi lang pagsisimba, pag-aayuno, or pagko-confess ang Lent. This is the time, naalala mo may Bible verse din na ang bait-bait niya, nagdadasal siya, tapos ang tinanong lang ni Lord, kaya ba i-give up lahat para sa akin? Which is actually yung pagka-blind natin sa mga nakapaligid sa atin. So baka pwede natin silang i-inspire that Lent is also a time for, may tawag pa nila, pag-aalay sa kapwa. Very nice parang framing ng ating pag-uusapan kasi hindi hiwalay ang Diyos sa kapwa. I think ang first ko masasabi is that ang Diyos mismo nakipagkapwa sa atin dahil ang kanyang anak nagkatawang tao, nakisalimuha, naging kasama natin. At itong Diyos na to na naging tao, si Jesucristo ang tawag natin, nangailangan siya eh. In fact, sabi niya, wala daw siyang parang even a pillow to rest his head. Wow. He was in a way dependent on persons to welcome him. Hindi siya, sabihin natin, parang nasa kanya ang lahat at wala siyang independent wala siyang pangailangan sa ibang tao. The very fact na si Jesucristo humingi ng tulong sa 12 apostoles, ibig sabihin, in a way, nangangailangan siya. So i-frame natin doon sa mga taong nangangailangan. Madalas, ang tingin natin sa pakikipagkapwa, itong almsgiving ang pangalan. Oo, almsgiving. Oo. Paraging alms. Parang ka naglilimos, Oo, nagbibigay ng bigay limos. Samantalang maraming tao na ang yaman naman, hindi kailangan ng pera. Pero sa totoo, kailangan nila ng limos. In a different way. Yes, kasi wala silang makausap na sabihin natin makikinig talagang totoo sa kanila. So, parang sabihin natin dito na yung usual na paglilimos as kawang gawa, totoo. In fact, it is very relevant for the Lenten season. Pero minsan, feeling mo nakagawa ka ng mabuti kasi nakapagbigay ka ng piso o even 20 pesos, di ba? Pero minsan, i-accompany mo isang tao sa kanyang pinagdadaan ng lungkot. Mas mahal yata yun kasi sa oras. So palagay ko maganda yung sabihin natin na ang pagkawang gawa ay also pagiging kapwa. Diba? Kawang gawa ay kapwa. Nakakatuwa dito. Marahil kilala mo si Father Rocky Evangelista. Yung dating principal ninyo sa Don Bosco, Makati. Nung New Year, hinanap ko siya sa tuloy kasi may dalawang bisita, Amerikano at Pranses, na gusto kong pakilala sa kanyang mga pare. Nagpahanap sa akin, hindi siya lumabas. At I had to go to the very end of the property of Tuloy sa Alabang and found him playing chess. With, he's a street child. Street child. He's already 17, 18 years old siguro eh. And so, sabi ko, Father, ba't di ka man lumabas? Kasi meron tayong bisita. Sabi niya, alam mo, Francis, pag iniwan ko yung batang to sa laro, naiwan na naman siya.
Oh. Iniwan na nga sila eh. Ang mga orphan ba to? In a sense, more than orphan. Parang ang nanay nila nakisama sa ibang partner. Okay. Parang ang feeling niya, itchapwera siya sa bahay niya or hirap siya na may stranger doon. So sabi niya, kung iniwan ko siya, ibig sabihin, may mas importante sa kanya. Kasi nga, may mas mahalaga sa aking bisita kaysa sa'yo. So, tinapos niya yung game eh. Nung natapos niya yung game, siyempre sabi niya, bisita ko ha. Pero tinapos niya. Tapos sabi ko, saan mo natutunan yan? Ito maybe this very important sa Lenten season natin. Sabi niya, sinabi ng mga bata dito sa akin na residential to, full. Pagkain, shelter, education, di ba? And food, shelter, and clothing. Sabi niya, Father, clothing. Hindi namin kailangan yan galing sa'yo. Ang daming sampay dyan, kaya namin nakawin. O, sabi mo, yung pagkain, punta lang kami sa Jollibee, sa tapunan ng Jollibee, dami doon pwede pang kainin. O kaya, sabihin mo, shelter, ang dami dyan mga sheds. Hindi mo naman kailangan talaga eh. Ang hindi namin mahingi at di namin kayang nakawin, alam niyo kung ano? Sabi niya, yung oras mo. Presence. Pag hindi mo yan binigay sa amin, wala kami magagawa. So siguro sa Lenten season na to, magandang ipamahagi ang ating oras, lalo sa maraming tao na walang tunay na kausap sa buhay. Ganda. So pumili ka lang siguro sa iyong kamag-anakan o sa iyong mga kaibigan. Matanda. Yes. O yung mga bedridden. Pwede. Kaya nga, kung gusto niyo po, pwede siguro kayo pumunta at least once during the weekend kay Mother Teresa dyan sa Tayuman. Yung charity. Oo. Ang sabi sa akin ni Madam, si Father, ano ba yung binalbasan mo yung mama? Hindi namin kaya, Madre, yan eh. Samantalang kayo, baro kayo magbalbas sa sarili, you'll be able na hindi siya masasaktan. Or, sabi nga niya, the fact that somebody touches their hand It's a big is thing. already an emotion-filled situation kasi hindi nandire o kaya pinansin at kinapitan pa. In fact, Jesus touches the hand. So I'm sure, pag pinag-usapan natin ang Lenten season, pagdating sa pagkawang gawa or pagbibigay limos, bigay natin larger than giving money. Kasi parang kami na nga, wala kaming pera, magbibigay pa kami. Hindi, baka yung oras mo. Tanungin mo, sabi niya, it is not enough to make time, but it's important to give time. So dun sa when I was hungry, when I was thirsty, di ba si Cristo din daw yun? Kasi may mga forms na ngayon ng when I was in prison, yung prison of depression, yung mga hindi na pinapansin, kinancel na as nahin ako. May mental health challenge. Pero the more they need someone, not necessarily you have to say everything's okay, but just being there. Correct. Itong mga taong to, di ba? Yes. Kasi, O yung mga namatayan. pero maganda rin na kung hindi man tayo nakapunta sa isang preso, Oo, sa city preso, jail, di ba? sa city jail man lamang, no? Hindi na kailangan pumunta sa NBP, sa Bilibid. Pero maybe to see the condition of people na bihag sila. At sad to say, no? Pending yung kanilang kaso na ang tagal-tagal. Hindi pa rin na-resolve ba? Between city jail and Bilanggo doon. Kasi ito may sentence yung nasa Bilibid. Ang tagal. Yung parang justice delayed is justice denied. Noon, meron ganon. Yung I was in prison and you visited me. Maganda po yun. And if you could target one group this Lenten season, I would be very happy to say God will be pleased with you. Sa mga nasa presong to, kasi marami sa mga katekista doon pumupunta, mas madali silang umakap kay Kristo pag sinimula mo ng ipadama yung pagmamahal.
Siguro dahil you're in the rock, yung sinasabi natin, rock bottom, labas ka na sa lipunan, kanina ka patatakbo. Oh, correct. Di ba? At meron kayang tao na hindi kagad sila huhusgahan. Oo nga, yun nga, lalo na ngayon. Di ba? Kasi sad to say, no? Na naisangkot ka, tapos husgado ka kagad. Or, na social media bashing ka na hindi naman totoo. Tapos wala nang pumapansin sa'yo. So, Alam niyo kung teacher kayo, oo. andyan yung kabataan sa harapan niyo. Oo. Ni malaman, ni mahirap, may pinagdadaanan. Oo, correct. Lenten season could say, can I go beyond my comfort zone and reach out? I think in terms kung siguro teenager ako, minsan kasi kanya-kanya na yung mga pamilya, we have to give time again na baka your mom is still yearning makausap ka. Maramdaman lang niya na mag-ina kayo. Yes. Di ba? Yan yung mga naiiwan sa bahay. Tapos, or iniwan na dahil nag-asawa na yung mga anak. So, isa sila siguro doon sa when I was thirsty for love. Correct. For You know, time. I feel considerateness, being considerate. Oo. And therefore, thinking beyond your own comfort is part of the Lenten season. True. By the way, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Lenten? Bakit nga ba? Ano ba yung term na Lent? Pinahiram? Di Lent? ba hindi eh. Sa Old English, Lenten is lengthen. Lengthen. Humaba na ang umaga kesa sa gabi. Meaning there's hope. Not only, but humaba day. physically, the day went longer. Oh. Starting, di ba, yung December 21. Yung mahabang night. Oo. Tapos Pero ngayon, umiikli na lalamang na yung day. Oo. Yan. Oo. Pero ang daya, no, yung Holy Week sa atin, mainit, samantalang sa West, talagang reborn spring. Nabubuhay ulit yung mga lamis. Sa atin natutuyo. Anyway, that's part of the sacrifice, I guess. Siguro sa atin, yung ating Lenten season, yung Good Friday. Oo, di ba? Sa kanila, Easter Sunday. Oo, yung kagad. Easter Sunday, that spring sa atin talaga, kasagsagan ng init. Sa atin lang naman, nagkakaroon tayo ng pasyon, Oo, yung pabasa, talaga. mga kubol na mayroong mga pabasa. Tapos, Correct. Kaya nga, yung ating division is more on Way of the Cross. pakikiramay. Inaalalayan yung mga napiwan o namatayan. Si Or Jesus mismo, nakikiramay. Damay natin kay Jesus. Nakikiramay kay Yesu Cristo po. Yan, ang Lenten season. Ganda, no? Pero maganda yung word Lenten. Oo. Imagine, paliwanagan mo or magkaroon ng mas mahaba ng liwanag kaysa kadiliman ang buhay ng isang tao sapagkat napalapit ka. Yung, Dala mo ang liwanag para sa kanya. yung pagtutulong din sa tao is lengthen in their life, right? Yes, correct. Yung pakikipagkapwa, alay kapwa. Right. But Then, I think that this almsgiving thing is always not thinking of ourselves, no? correct. That's basic. No? That's basic. Yun ang root of it. Yun ang foundation. The more we think of ourselves, we cannot do the Lenten practices. Kung si Kristo nga, inahalay buhay niya tayo pa. No? Di ba? Right. So Yes. I think this is one way of giving more substance to why is Lent significant for us? Diba hindi lang panahon to na dapat tahimik ka, bawal mag-ingay. There's something deeper to it, right? Correct. Yes. It's being more, humingi ka ng tawad at gusto mo ring isukli yung pinakita pagmamahal ng Panginoon. Very, very wonderful. Yan. So, have a meaningful Lenten season na pagbabalik namin to ay nasa ikatlo o ikalawang linggo na ng Kwaresma. Tama-tama, di ba? Magninilay-nilay tayo at gusto natin kilalanin lalo ang ating faith at ang Diyos. Salamat. Thank you! Please subscribe. And like and share!